grupo para sa pangalawang gawain at ang atin pong tatalakayin ay ang independent reading at independent writing. Para po sa ating layunin, may papaliwanag ang kahulugan ng independent reading at writing bilang malayang pagbabasa at pagsusulat ayon sa sariling interes at kakayahan. Pangalawa, matukoy ang mga benepisyo ng independent reading at independent writing sa pag-unlad ng bokabularyo, pag-unawa ng teksto, at pagpapahayag ng sarili. At para sa huling layunin, maunawaan ang mga papel na guro bilang gabay at taga-suporta ng proseso ng independent reading at independent writing nang hindi nagdidikit ng babasahin o isusulat ng mga mag-aaral. Sa ganitong paraan ay matututo ang mga estudyante na magbasa ng hindi umaasa sa tulong ng guro. Unti-unti nilang mahuhubog ang pagiging independent o ang pagiging responsable sa sarili nilang pagkatuto. Isa pa pong mahalagang benepisyo ng independent reading ay nagpapalawak nito ang bokabularyo ng isang estudyante, mas marami siyang bagong salitang matututunan at mas gumagaling siya sa pag-intindi ng mga binabasa niya. Bukod pa rito, nakakatulong din ito para mas ma-develop ang interes ng bata sa pagbabasa. Kapag palagi siyang nagbabasa ng mga librong gusto niya, mas na-inspire siyang magbasa at mas lalong lumalawak ang kanyang mga kaalaman. Sa madaling salita, ang independent reading ay isang mabisang paraan para maturuan ang mga bata na mahalin ang pagbabasa, habang sabay na napapaunlad ang kanilang mga kakayahan at wika at ang pag-unawa. Ang independent reading ay isang estratehiya kung saan ang mag-aaral ay pinahihintulutang pumili ng kanilang babasahin batay sa kanilang interes at antas ng kakayahan. Sa halip na itakda ng guro kung ano ang babasahin, binibigyan ng kalayaan ng bata upang pumili ng aklat na gusto at komportable siyang basahin. Sa ganitong paraan, mas nagiging motivated at engaged ang mga bata sa pagbabasa. Ang papel ng guro dito ay hindi ang tagapagbasa o tagapagturo, kundi isang tagagabay lamang. Sumusuporta sa pagpili ng aklat at nagmamonitor ng progreso. Nakakatulong ito sa pagpapalawak ng bokabularyo, pagpapahusay ng comprehension skills, at higit sa lahat sa pagpapausbong ng pagmamahal sa pagbabasa. Halimbawa, si Ana ay pumili ng aklat tungkol sa mga hayop dahil mahilig siya sa mga ito. Binasa niya ito sa kanyang sariling oras nang walang tulong ng guro. Ipinapakita sa halimbawa na ang independent reading ay isang personal at makabuluhang gawain. Dahil may kinalaman ng paksa sa kanyang hilig, naging mas natural at masaya para kay Ana ang pagbabasa. Ang ganitong karanasan ay nag-uudyok sa mga bata na magbasa pa at unti-unting humuhubog ng lifelong reading habit. Ano ang independent writing? Ang independent writing ay ang malayang pagsusulat ng mag-aaral tungkol sa paksang nais nilang talakayin. Pinahihintulutan silang gamitin ang sariling ideya at paraan ng pagpapahayag habang ang guro ay tagsisilbing gabay at taga-suporta sa proseso. Ang independent writing ay ang malayang pagsulat ng mag-aral batay sa sariling ideya, karanasan o interes. Sa ganitong gawain, pinahihintulutan silang pumili ng paksa at gamitin ang kanilang sariling estilo sa pagsusulat. Layunin nito ang bigyang laya ang mag-aaral na magsanay sa malikhaing pagpapahayag. Hindi rin nagdidikta ang guro kung ano ang isusulat. Sa halip, tumutulong siya bilang tagagabay na handang sumuporta sa proseso. Sa pamamagitan ng independent writing, mas nahahasa ang kakayahan sa grammar, pag-oorganisa ng ideya, at epektibong komunikasyon. Mga kasanayang mahalaga sa pang-araw-araw na buhay. Ang independent writing ay mahalagang pagsusulat ng mag-aaral. Ibig sabihin, sila mismo ang pumipili ng isusulat nila base sa kanilang sariling interes, karanasan at damdamin. Hindi ito tulad ng karaniwang pagsusulat na may tiyak na paksa o format mula sa guro. Dito ang mga bata ay nakakapagsulat ng tula, kwento, liham o kahit ano pa mang gusto nila. Isa
Isa pang layunin ay matutukoy ang mga benepisyo ng ganitong paraan ng pagsusulat. Halimbawa, nakakatulong ito para mas gumaling sila sa pagbibigay ng idea, mas maayos na pagpapahayag sa kanilang sarili, at lumawak ang kanilang kaalaman nila sa wika. At syempre, mahalaga ang papel ng guro dito. Hindi bilang tagapagsabi kung ano ang dapat isulat, kundi bilang gabay at taga-suporta sa mga buong proseso ng pagsusulat. Para mas malinaw kung ano ang tinatawag nating independent writing, ito ang isang halimbawa. Sumulat si Mark ng isang tula tungkol sa kanyang pamilya. Ginawa niya ito hindi dahil inutos ng guro, kundi dahil gusto niyang ipahayag ang kanyang damdamin at karanasan. Ito ang pinakadiwa ng independent writing, kapag ang mag-aaral ay kusang sumusulat ng isang bagay na may personal na kahulugan sa kanya. Sa ganitong paraan, mas lumalawak ang kanyang imahinasyon, mas nahahasa ang pagsusulat, at mas napapalalim ang kanilang pag-unawa sa sarili. Hindi mahalaga kung dapat lahat ng spelling o grammar. Sa umpisa, ang mahalaga is nakakapagsulat sila ng malaya at may saysay sa kanila. Tayo naman dumako sa halimbawa gamit ang independent reading. Meron tayong pagpili ng mga aklat ayon sa interes, antas at kakayahan ng mga mag-aaral, paggamit ng reading corner sa silid-aralan o bahay, pagsulat sa reading logs upang subaybayan ang pagbabasa, pagbabahagi ng mga natutunan o paboritong bahagi ng binasa sa klase. Meron din tayong halimbawa ng independent writings, paggamit ng writing props upang magsimula ng sariling kwento, tula o opinyon, paggamit ng self-assessment checklist para suriin ang sariling gawa, pagbibigay ng feedback ng guro bilang gabay sa pagpapabuti ng pagsusulat, pagsusulat ng mga journals o blogs, paggawa ng malikhaing proyekto tulad ng sariling aklat o kwento. Doon lamang po natatapos ang aming report. Maraming salamat sa pakikinig.